Handa ninyo ang asnong sasakyan ko, utos ng ama. Inihanda nga ng mga anak ang asno at sumakay ang propeta. Hinabol niya ang propeta ng Diyos at inabutan niyang nagpapahinga sa lilam ng puno ng ensina. Ikaw ba ang propeta ng Diyos na nanggaling sa Juda? Tanong niya. Ako nga po, sagot naman nito. Sumama ka sa akin sa aming tahanan upang makakain, iniaya ng matandang propeta. Sumagot naman ang propeta ng Diyos, hindi po ako maaaring sumama sa inyo pabalik, hindi rin po ako maaaring kumain o uminom ng anuman dito. Sapagkat ganito ang utos sa akin ni Yahweh, huwag kang kakain o iinom ng anuman doon, at huwag ka ring babalik sa iyong dinaanan. Propeta rin akong tulad mo at sinabi sa akin ng isang anghel na inutusan ni Yahweh na dalhin kita sa bahay ko upang pakainin at painumin, wika ng propeta. Ngunit nagsisinungaling lamang ang matandang propeta. Sumama nga sa kanya ang propetang galing sa Juda. Kumain siya at uminom sa bahay ng matandang propeta. Habang sila'y kumakain, dumating sa matandang propeta ang isang pahayag mula kay Yahweh. Kaya't sumigaw siya sa propetang galing sa Juda, ganito ang ipinapasabi ni Yahweh, sinuwi mo ang aking utos. Bumalik ka sa iyong dinaanan at kumain ka at uminom dito sa lugar na ipinagbawal ko sa iyo. Dahil dito, ang bangkay mo ay hindi malilibing sa libingan ng iyong mga magulang. Nang sila'y makakain, naghanda ang matandang propeta ng asnong masasakyan ng propetang galing sa Juda. Sa kanyang pag-uwi, nakasalubong niya ang isang leon sa daan at siya'y pinatay nito. Nahandusay ang kanyang bangkay sa tabi ng daan at binantayan ng leon at ng asno. May mga taong napadaan doon, at nakita nila ang bangkay sa tabi ng daan at ang liyong nakabantay. Ibinalita nila sa bayan ang kanilang nakita, at nakarating ang balita sa matandang propeta. Nang marinig niya ang nangyari ay kanyang sinabi, iyon ang propeta ng Diyos na lumabag sa iniutos sa kanya ni Yahweh, kaya't pinabayaan siya ni Yahweh na makasalubong at lapain ng leon. Pagkatapos, inutusan niya ang kanyang mga anak na lalaki na ipaghanda siya ng asnong masasakyan, umalis siya at nadatnan ng bangkay sa tabi ng daan, nakabantay sa tabi ng bangkay ang asno at ang leon. Hindi nito kinain ang bangkay at hindi rin nito ginalaw ang asno, isinakay ng matandang propeta ang bangkay sa kanyang asno at ibinalik sa bayan upang ipagluksa at ilibing, sa sariling libingan ng propeta inilibing ang bangkay ng propeta ng Diyos. Kawawa ka naman, kapatid, panaghoy niya. Nang may libing ang bangkay, sinabi ng propeta sa kanyang mga anak na lalaki, kapag ako'y namatay, dito rin ninyo ako ililibing, katabi ng kanyang mga buto, sapagkat matutupad ang mga sinabi niya, sa utos ni Yahweh, laban sa altar ng Bethel at laban sa lahat ng sagradong burol ng Samaria, ay